Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, ito yung sa mga belated Happy Father's Day sa lahat ng mga sa mga tatay diyan. Since Father's Day recently, ito talagang hindi tanggap ay hindi siya magte-thank you ng isang Father's Day. Katulad nitong video na to. Medyo sabi daw dito sa caption is Father's Day sama ng loob ng ama sa mga anak. Ito yung part 1 to. Ito, papakita ko sa inyo itong video na to, pero i-blur ko to. So, ayun, i-blur ko to kasi hindi natin alam kasi this is a private matters. This is a family matters to. Between the between yung mga anak at yung yung mga anak yan at saka mga tatay. So, pakinggan natin saglit ito ito yung tatay. Mark, pa-blur na lang itong kay tatay Ayoko kasing pwedeng kung tutusin, this is a family matters to. Okay, so pakinggan natin saglit ito sa ito. Oops. Oh my God. May huminahan siya. Alam mo kung bakit? Yung sinimkim ko lang ang galit ko at hindi ko ipinarinig sa inyo na may sama ako ng loob sa inyo dahil sa ginawa niyo sa akin. Nung wala akong anak buhay at sinasabi niyo, ikaw, lalo na ikaw, sinabi mo sa akin na pabigat ako sa inyo. Pagkatapos pa yung arugay at papag-aralin ng mga anak, tapos ganun ang gagawin niyo sa akin. Ngayon pupunta-punta kayo sa akin dito? May pa-surprise pa kayo sa akin? Kung Father's Day? Hindi ko kailangan yan. Hindi ko na damang Father's Day sa inyo. Sabi yung anak mo. Okay, so ito naman part 2. May pa-surprise pa kayo sa akin? Kung Father's Day? Hindi ko kailangan yan. Hindi ko na damang Father's Day sa inyo. Sabi yung anak mo, Father's Day naman yun. Kalimutan mo na ito ay. Matagal na tayo nagsasama rito. Ilang taon na tayong na walang bumabati sa akin ng Father's Day. Tiniis ko na yun. Huwag mo kong pakialaman sa tao. Baka magsama-sama kayo rito. Hindi ko tatanggapin yan. Wala. Bakit ako? Tinanggap ba ako nito mga anak ko? Kumakin kasi nung panahon itong tatay mo walang-wala, hindi kayo man lamang dumadalaw dito. Ay, mga ganyan kayo. Tapos na, tama na. Pinapag-aaral ko na kayo. Nag-graduate kayo sa lahat. Kayong lahat. Magkanya-kanya na kayo. Kahit mahina na ako, hindi ko na kayo matatanggap dahil sa ginawa niyo sa akin. Pinadama niyo sa akin. Okay, so this is the part 1, part 2. Pinagsama ko na lang yan. Ngayon, sa tingin mo ba may point siya? For me, sa akin, may point sa akin dito si tatay. May point naman siya Totoo naman na na talagang nasan ba yung anak nyo na nasan ba siya? Tapos parang sinabihan ba ng parang ba sinabihan siya ng tao dito, teka. Ito sinabi ni tatay nung nawalan siya ng hanap buhay. Parang pinagsabihin siya ng tatay niya na pabigat daw, ganito, ganyan. Parang yun, diba? Kung yun. Kasi parang naalala ko yung movie ni Vice na Vice ganda. Palabas na sa Netflix. Yung And the Breadwinner is just a similarity, no? Parang sila pa yung mabigat, sila pa yung parang may ganang pang magalit, ganito, ganyan. Tapos sila pa yung parang yun, nakakalungkot. At saka ang kasi dito, base sa na-observe ko dito, may point talaga si tatay. Oo. Na talagang, nangyari, parang, kinikin yung galit, umalis sila, tapos, ang lakas ng loob niyang, sorry lakas yung parang pumunta siya dito para na Happy Father's Day. Tapos ayun na parang kinikim yung galit, sabi niya magkanya-kanya na lang, ganyan. Yes,
nakakalungkot. Yun kasi yung ano, hindi natin siya masisisi sa tatay eh. Kung ano, no, kung ano, tawag dito, kung tapos, I feel the, ano eh, na-feel ko si tatay eh, no? Parang, imagine mo, no, na, ano, may kanya-kanyang pamilya, may kanya, ano, yung pinabayaan mo lang ako, tapos ano, parang wala kayong pakiramdam sa buhay, o hindi nyo man lang ako kinumusta, ganito, ganyan, tapos babatiin nyo Happy Father's Day. Di ba? Sa tingin mo ba, ano, ganun-ganun na lang? I don't think so. Kanya-kanya, tama na, ano, kanya-kanya lang tayo, ano, kung ganyan lang pala ituring nyo sa akin. Parang, tinapon nyo lang kami, ganito, ganyan. Diba? Sige, ano, tapon na lang tayo, magkanya-kanya tayo. Okay na ako dito, mabuhay na ako sa ganito, ganyan. Tapos, ganyan mo pa ako. Tapos, ano, ano mo pa ako na, anak mo pa rin yan. Oh, sige, anak ko pa rin yan. Pero hindi mo ako mo kong i-gaslight dahil sa noon ginawa niya noon pa na tapos sasabihin niya pabigat. Ang sakit sa akin yun. Ginawa mo sa akin tapos ganyan. Tapos anak. Itong taong ito, taga lang. Ito, isa pa to. Sabi niya ako, ito, sinabi niya. Kahit magsisigaw dyan, tatay, mga anak mo pa yan, bigyan mo siya ng pagkakataon. Anong bigyan ng pagkakataon? Sinabihan mo pa akong ganito, tapos, paano kung ganun din na ako? Anong sasabihin mo sa akin? Hindi na ulit chance. Yan naman tayo leche. Yan naman tayo. Yung sinasabi mo ng pagkakataon na yan. Diba? Yan yung pagkakataon card, yung papigyan mo sila card. Fuck you, leche. Tapos, pakinggan mo, pinakinggan mo ba si tatay na walang tumatanggap sa kanya? Noon siya walang-wala. Walang wala. Tapos sa noon siya nang wala-wala, tapos masisibi mo ba siya na ganyan ng mga anak mo? Masasabi mo kaya na sinabi mo kay tatay? O yan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tapos sasabihin nyo, anak mo yan, tigil mo siya, babawal daw. Leche! Tragis yan. Kung ako dyan, si tatay kay tatay ako more on tatay ako mag-agree dito. Pero yung anak, wag na. Okay na ako, di ba? Kung ganyan lang pala. Oo. Tapos tapos sasabihin remember, tandaan nyo, meron tayong 4 commandments. Tandaan nyo na. Honor by father, by mother. Tandaan nyo yan. Sinasabi ko sa inyo. Tapos, sasabihin mga anak mo yan. Okay, sige. Anak nyo. Ang tanong, kaya ba nila yan na wala ako? For sure, kaya niya. Yan ang sinasabi ko. Masabi mo lang. Yan ang sinasabi, diba? Tama, pinagtapos niya pag-aaral. Lagi siya ng ganyan yung pagsasalita niya sa mga anak nila. Kasi kahit anong mangyari sa mga nagbigay ng buhay sa mga yan, binigyan ng buhay ng mga anak. Tapos anong ginawa? Anong ginawa ng anak sa tatay? Tinalikuran. Tapos itong susumbatit tong lecheng comment section, isabihin sa pagkakataon, ulul! Fuck you, leche! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Ayun naman, ang sakit naman. Hindi mo ito sabi ang sakit naman, hindi nyo masisisi si tatay. Kasi iba talaga kapag ganyan. Kahit ikaw talaga na sa sitwasyon niya, iba yung pinagdamutan, iniwanan, hiniyaan. Diba? Sa kanyo lang maranasan kapag ginawa din yan siguro ng mga anak nyo. Diba? Kaya kahit mahirap tayo o makapag-work, nakapag-trabaho,
na kapag pamilya tayo, huwag nating kalimutan ng magulang natin kasi sila ang bumubuhay sa atin. Sila nagpakain sa atin, di ba? Yan ang ano. This is ano yan Yan ang parang tayo sila yung nagbigay buhay sa atin. Ano sinasabi yung bigyan ng pagkakataon? Yan ang hirap sa iyo. Puro na lang siya tapos pag bigyan ng pagkakataon. Hangin to, isa ka rin no? Bakit mo bakit magulang nagkukumbaba ang mga anak? Kaloka ka dapat anak ang kumbaba ng magulang. Diba? Yan ang hirap dyan. Bakit kayo ganyan? Tapos sa bigyan ng pagkakataon, pakyo, leche, ulul ka. Leche, shit ka. Oo. Diyos me, binaligtan na ata ang pagkukumbaba yung tatay na. New generation na talaga. Dapat po, diba? The first house guest. Oo nga. Pa-surprise kayo. Diba? Yan ang hirap sa inyo. Tapos sa inyo, balik ka na sa lahat ginagawa na obligasyon sa mga anak. Tapos anong ginawa? So, ibig sabihin, si tatay hihinga ng tawad para sa kanilang baliktad na ata. Isa rin, di ba? Nagkabobo. Bobo talaga ang mga comment section. Totoo talaga mga trolls talaga itong mga tong inutil na mga to. Nobo, anak, mga walang magawa tama sa magulang. Tama, exactly. No? Kung talaga mga mahal nila, wag nila sukuan kung makikilala ng tatay na pagpakukumbaba nila the sincere at tapos puso lalabot din yung puso ng tatay para sa kanila maybe it's not the time. Sila parang tama lang ginawa. Di nyo masisisi si tatay. Di nyo masisisi isang anak na inabandonan nung siya ay walang-wala. Napanood mo ba yung part 1? Masakit na ng part 1 sa tatay. Sinabi ng pabigat siya. Tapos sasabihin, sorry, para kay anak. Tangina! Fuck you yun. Tama lang ginawa yung tatay. Tama lang. Sabi, hindi na sa kanya. Sa kanila. At darating yung panahon na maranasin natin yan sa anak natin. Na mag-iiba ang panahon ng pagkakataon din natin. Pwedeng pangunahan. Yan ang yun. Yan. Kristo. Kristo? Sabi mo, wala kang kinalaman sa Kristo, leche. Kristo? Yan na naman tayo. Magiging out of context na naman tayo. Sabi nga, pero kung nandiyan si Kristo sa buhay natin, meron tayo magpatawad. Uy! Kung sino naman itong Jing na to, hindi kami Diyos, na magpatawad. Ano ka ba? Sino nga ba, Jing, Yung sino na nag-Kristo. Kaya pa I'm sorry, pero hindi kami Diyos para magpatawad. Sinasabi ko sa inyo. Yan ang hirap sa inyo. Ito, sabi ito, maglalatag na verse, leche. Wag na. Oo nga, pero dahil sa video na magiging emotional ka. Hindi pwede sa Diyos. Huwag mo akong ilatag sa naman to. Huwag mo akong ilatag sa Bible verse mo yan, leche. Huwag mo akong ilatag. Gas-gas na sa akin yung mga Bible verse mo. Huwag mo ako tawagin kapatid, kaibigan. Hindi kita kaibigan, leche. Ano ka? Huwag mo dadaan sa mga Bible verse mo dyan. Gas-gas na sa akin yan yung ng lecheng Bible verse na yan. I know, I'm sure magulang ka rin same lang tayo, pero tipong iniwanan ka sa anak mo, nilatrato ka at kinalimutan, itatagal, tapos bilang mo, masakit yun. Exactly.
Exactly, refrigeration guy. Diba? Exactly. Kung sa tayo tapos sasabihin ka ng ganito, tapos hindi, magkakanya-kanya na lang tayo. Bahala yan. Kung gusto mo palitan yung apelyido, go! Diba? No, tama ka na, pero hindi ka na lalo na sobrang sakit ang narasan tatay. Hindi. Tama naman si tatay. Kung ilang taon na ba na-mention ng kanila mo na dahil tatanggapin pabalik, ano bang dahilan na bigla na lang babalik? Normal lang yan sa ginawa. Normal lang yan ginawa siya sa hysterical kasi binaluwa siya ng anak niya. Pero kung doon out of context leche itong pas na ito. Kung mo ilalata yung buhay nun, hindi tayo Diyos tanga. Bobo. Hindi tayo gusto sabihin naman ng tatay walang silbi. Isa ka rin naman si Jing eh. Huwag mo kong latagin yung yung mga huwag mo kong latagin yung mga Bible verse, heche. Huwag mo yun. Hindi. Hindi mo yung video, huwag yung node lang, leche. Hindi mo yung video. Kaya kabalik ko ba siya intindihan ko kung anong kate? Huwag mo sa akin sa yan, leche. Oo, ilalatag yung burst po, tradisyon. Kaya nga naman tayo sabihan dahil wala ka sa position. Iniwa ka na, wala nang yan. Pag sa'yo ginawa mo, hindi mo tatanggap mo, na dadalhin ko kaysa sa utak mo. Yan, exactly. Generalis. Hindi yung puro latagan ng mga Bible books po, tradisyon. Hindi ako may Diyos. Sinasabi ko sa hindi ako Diyos, leche. Kung na high blood, wala nang take time. Wala nang take time. Wala kang tumakos ang salita, di man alam na puno ng dulo ng pula nila. At isa pa, walang magulang na masama, nagpapalalaki. Kahit ganun pa sila kahirap, tandaan mo yan. At last, wala ka sa kilalagyan ni tatay. Yan, masasabi mo yan kasi hindi ikaw nasa sitwasyon. Bobo. Magaling na lang kayo, magkanya-kanya lang kayo. Ganyan yung salita ng malalim at pinagalan. Yung mga anak for the content, I sure, mga ginagawa nila yan. Yung kahit mag-comment ka pa dyan, wala kang din tayo kung bakit sabi yan. Madalang sabihin kasi hindi yan. Kung latagan fight me, yun lang yung masasabi ko. Fight me if you want. Yun yung masasabi ko. Thank you. See you next video.